Siya po ang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group. Magandang umaga po sa inyo, Lieutenant Arancilio. Sir, ma'am, good morning po and good morning din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Opo, at salamat pong muli sa pagsama po sa ating program. Opo, Ma'am Wallen, kamusta po? Gaano po ba kalaganap? Ano dyan po sa PNP ACG? Ano po ang inyong datos kung gaano na po kalaganap ang mga vacation scam sa bansa? Lalong-lalo na meron po tayong paparating na long weekend, Ma'am Wallen. Opo, Ma'am Angel, sa ngayon po ang naitala ng PNP ACG sa tungkol po sa travel and tour scam and accommodation scam na rin po or tinatawag ding vacation scam. From January 1 to August 7, 2025 po ay meron na po tayong naitalang 104 cases. Ito po ay bumaba compared sa same period last year ng 2024 na 168 cases po. Cases po ibig sabihin, ma'am, may complainant o halo na po meron din po kayong na-discovery doon? May complainant po tayo, yan po yung mga idinudulog sa atin na mga complaints ng mga kababayan nating na biktima ng scam po. Ano-ano po ba, Ma'am Wallen, yung karaniwang modus na ginagamit ng mga scammer para po makahikayat ng mga bakasyonista, mga turista? Opo, Ma'am Angel, para sa kaalaman po ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ng mga nakikinig ngayon, ang travel scam po ay isang uri ng panloloko kung saan yung mga cyber criminals or scammers na ito ay gumagamit ng mga fake website or pages or sa group man po. At ito po ay nagpo-post sila ng mga travel offers na makukuha, pag nakuha po nila yung down payment nyo or makukuhanan po kayo ng pera, ay agad po nila kayong binablock. Ang karaniwan pong pinapakita nila sa mga post or advertisement po nila as well as dun sa mga messages po nila ay sobrang ganda na parang totoong mga packages or offers po or too good to be true na mga offers na mga promos and packages po katulad nung napakamurang airfare na may kasamang hotel and also po mga tour packages na hindi naman pala po totoo and also yung mga travel agency na wala palang mga necessary permits from the government agencies. And also po, nagpapadala din sila ng mga fake ticket or booking confirmation and itinerary po na lahat po ito ay tampered pala. So ang layunin po ng travel scam na ito ay una po, sa na-mention ko kanina, mag-message po sila, kukuhanan ka ng down payment para po makapag-reserve kunwari and pag nakapagbigay ka na po ng bayad ay binablock ka nila and may mga times din po na kinukuhanan kayo ng mga identification cards including po yung personal and financial information ninyo and later on po mabibigla na lang yung nabibiktima nila, ginagamit na rin yung identity nila sa panloloko po. Naku, oo nga. Parang ano na rin, kumbaga identity theft na rin. Exactly, sir. Tama po yan, sir. Kaya po sa mga kababayan po natin, iwasan po nating magbigay ng mga identification cards natin kung hindi po natin kilala at hindi po tayo sure na legit po yung mga nakakausap natin sa online. Since yun nga po, alalahanin natin, hindi po lahat ng nakakausap at nakikita natin sa social media ay tama at totoo. Opo. Ma'am Wallen, paano yan? Kasi ako naka-encounter na ako na isang scam na mga travel tours. Kasi parang very legit yung kanilang page. Kasi may daming likes, may comments, may mga followers, and everything. Parang hindi ka talaga magdududa, Ma'am Wallen. So ikaw, parang kung ikaw ay hindi ka naman masyadong maalam, paano mo ngayon i-differentiate? Ano yung legit sa hindi? Ma'am Angel, tama po kayo kasi sa ngayon po, ma'am, nakikita din namin through cyber patrolling and online monitoring po and also may dinudulog din po sa amin ditong mga cases na yung mga pages pala na ito ay nabibenta at pinapalitan lang po nila ng mga pangalan. So very crucial and very dangerous talaga yung makikipag-usap sa social media platform alone. Ang maipapayo po ng PNP ACG dito ay kung mag-legit check man po tayo, hanapin po natin yung mga business registration po nila sa DTI or SecMan po. Kung pwede po tayong tumawag dun sa kanila para mag-legit check po ay pwede din po. And also po sa LGU, kasi meron po mga travel agencies na kailangan din ng business permit coming from the local government units, di po ba? Ma'am? And also po,
Meron din mga tour operators na meron din nakalista dun sa Department of Tourism kung accredited ba sila. So kailangan po talaga natin maging mabusisi, or kung meron man po tayong nakakausap sa online, mas mainam po na wag po tayong magbigay ng pera. Not unless po hindi po natin na-verify sa mismong accommodation, or ito man hotel or resort man po, or sa mga airlines, since pwede naman po tayong tumawag doon para i-verify kung nakabook ba talaga, kung may confirmation din po talaga. And also po, may mga application din, mobile apps din po yung mga sites na ito para ma-check po natin kung confirm po talaga na na-process yung mga transactions natin bago po tayo magbayad sa kanila. Opo, Lieutenant Arancilio, aka si Ate May. Opo. Ma'am, paano po kung nabanggit niyo ho kanina na yung incidents po mas mababa ngayong taon, same period compared last year. Ano ho yung mga factors na nakaapekto? Bakit ho kahit papaano bumaba po yung ganitong mga uri ng scam? Yes po sir, salamat po sa tanong nyo na yan. Actually po meron po tayong tinatawag na Cybercrime Awareness Campaign, and isa po kayo sa laking tulong talaga sa amin regarding po sa pagbigay ng paalala at babala sa mga kababayan po natin. Before po, especially during pandemic, ang mga kababayan po natin ay nag-shift into online shopping, mga online transactions na po, since hindi po tayo makakalabas ng bahay. Doon po talaga nag-rise yung tinatawag nating mga scam. Pero sa ngayon po, sa patuloy na pagbibigay natin ng edukasyon and awareness sa mga kababayan po natin, naging maalam na po sila kung anong dapat at hindi dapat gawin sa mga social media interactions and online transactions po nila, most especially po sa pagbigay ng mga one-time PIN or mga password po, and also kung paano makipag-usap and mag-interact din po sa mga nakakausap nila sa online world. Kaya po bumaba po yung ating cases. And also po, ongoing po yung pagbigay natin ng lectures down to barangay level po. Nang sa gayon ay even sa mga barangay po, malaman nila kung ano po yung mga modus na bagong ginagawa ng mga cybercriminals. Opo. Ma'am Wallen, kanina nabanggit mo na pagka nagbigay ka na ng down payment, yung iba nagde-deactivate, nawawala na, hindi na mag-contact. Paano po natin nahuhuli itong mga nasa likod ng travel scam? Kasi baka gumagamit sila ng mga dummy account. Yes, ma'am. Salamat po sa tanong. Ang pinagkaiba po kasi ng traditional crime sa cybercrime ay napakalaki. Kumbaga, sa cybercrime po, very challenging yung pag-identify nung identity ng mga tao behind dun sa mga accounts na ginagawa. Kaya po, ang paalala lagi ng PNP, ACG at PAYO po, pag kayo po ay nabibiktima or na-experience nyo po itong scam, mag-report po kayo agad sa amin sa PNP Anti-Cybercrime Group. Nang sa gayon ay makapag-request po tayo ng preservation of data. Kahit i-deactivate man po nila yung mga accounts nila na ito, ay malalaman pa rin po natin kung paano na-create yung account at kung sino po yung mga tao behind these accounts po. Pero kumbaga parang ebidensya pa rin, Ma'am Wallen, yung mga screenshots, yung convo ninyo, kahit na halimbawa nag-deactivate na siya, nabura na yung account na yon, paano yun, Ma'am Wallen? Yes, ma'am. Very important talaga yung conversation. Kaya mas mainam po, screenshot po natin ito. Kung meron man pong payment transaction, isave po natin yung mga receipts na po na yon, since makakuha po tayo doon ng evidence kung paano po natin simulan yung investigation at paano po tayo makapag-file ng case dun sa taong gumawa nito. Paano po kung hindi na screenshot, ma'am? Kasi halimbawa, mabilis masyado yung pangyayari o kaya po yung client po, yung biktima, hindi niya alam na dapat pala ini-screenshot ko? Okay, sir. Pag pumunta po dito sa PNP Anti-Cybercrime Group, pwede po natin yan ma-request po yung money tracing, kung paano po na isagawa yung transaction, kung saan po sinend po. And sa end po ng mismong user or ng victim po, pwede niya din po i-request yun mismo yung transaction na yon sa e-wallet or financial institution kung saan man po siya nag-process nito po. Opo. Ma'am Wallen, sa ngayon meron na po bang naaresto ang PNP ACG ng mga nasa likod nito mga travel scam na ito, at ano po ang kanilang kakaharapin ng mga kaso? Sa ngayon po, ma'am, wala po akong exact data kung ilan po yung mga nahuli natin.
Pero po, sure po ako na meron po tayong nahuli doon. And regarding po dito sa online scam na ito po, ang isinisampa po nating kaso ay yung swindling estafa of the revised penal code po in relation to Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, since po yung isinagawang scam or estafa po ay ginamitan ng information and communication technology or it was done online po. Opo. So mas mabigat po. Opo, yung kaso na kanilang kakaharapin. Yes po ma'am, mas mabigat po. It's 1 degree higher yung kakaharaping penalties po since yun nga po nakapasok po sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay. Ma'am Wallen, maliban po sa mga travel scam, ano pa po mga scam? Kasi ngayon napakaraming scam, ano? Digital na lahat. Oo, ang tinututukan ng PNP-ACG. Opo ma'am, sa ngayon ma'am, ang pinakauna pa rin na lumalaganap talaga na scam ay yung online selling scam. Since yun nga po, nabanggit ko kanina, marami po tayo na bumibili sa mga online shops. Mindsis, ganon. Yes po. And kaakibat po nun ay yung ginagamit din ng mga cybercriminals na mga means, yung mga ganitong klaseng transaction po sa paggawa nila ng mga online scams. And also po, ang isa pa po ay yung phishing or voice phishing scam. Talagang mag-ingat po tayo sa pagtanggap ng tawag coming from unknown persons po. Since ito po, yung phishing scam ay or voice phishing po, ang ginagawa po dito ng cybercriminals ay nagpapanggap po sila as bank representative at ang sinasabi po nila kailangan po nating mag-update or upgrade ng mga cards po natin, and kadalasan po kinukuhanan po tayo ng mga personal and financial information including po yung one-time PIN, kaya nabibigla na lang po yung mga kababayan natin na nawawala na po yung pera nila sa kanilang mga online banking account. So po, all walks of life na bibiktima ng scam, meron pong pressure na ginagawa, kaya po kahit man kung ano man po yung estado natin sa buhay ay nabibiktima talaga ng mga scammers na ito. Kaya magdoble ingat po sa lahat ng transactions natin. Kasi ma'am, minsan yung nare-receive nating text nakalagay minsan Globe, Smart, kumbaga legit na legit Very po eh. legit, hindi number yung lalabas eh. Kaya po minsan mukha hong totoo. Tapos may link pa sa baba, di ba? Yes ma'am, sir. Tama po yan, sir. Ang tawag po dyan ay spoofing scam. May ginagamit po na device, yung mga cybercriminals na ito. Ang tinatawag po doon ay IMSI catcher. Ito po yung International Mobile Subscribers Identity Catcher. Isa po itong device na kinuklone niya po or kinakatch niya po yung message coming from the cell tower or mismo po yung owner or ang origin po ng messages na ito. For example po, galing sa telco or galing po sa e-wallet po. Tapos kinakatch nito, ini-edit po nung device na ito gamit ang isang software yung messages. Kaya pagdating po sa atin, nakakatanggap po tayo ng mga links, kaya nagmumukhang legit. Doon mismo sa thread ng conversation po ng e-wallet saka yung telco po. Kaya kung makikita po natin na may links, huwag po tayo basta-basta na mag-click. Mas mainam po na tumawag po tayo dun sa telco or e-wallet man po or financial institution bago po tayo makipag-engage sa kanila para sigurado po tayo. Ayun ma'am, yung iba po kasi ngayon parang na-AI na rin. Naka-encounter ako ng ganyan sa news. Ano yun? Yung bawang GCash, na-AI na pala yan. Pwede mong i-edit sa AI na parang kunwari nag-transfer ka ng pera. Di ba nakakatakot? Ganun yung mga kawatan ngayon. Na-edit yung resibo. Oo. Yes ma'am, tama po. Yung artificial intelligence actually very helpful sana sa atin yun ma'am. Kaso ito din yung ginagamit ng mga cybercriminals para makapaglinlang ng mga kababayan po natin. And siguro po ang makikita po natin dyan sa mga AI videos and photos na yan ay yung mga meron pong hindi doon akma na pananalita, hindi akma doon sa audio and yung tikom ng bibig niya, yung sa background po. Maging maingat at maging mabusisi lang po tayo sa mga videos na nakikita natin. And yun po, babalikan ko po ulit, lalahanin natin na hindi po lahat ng nakikita natin sa social media ay tama at totoo. Mas mainam po na mag-legit check and mag-verify po tayo, magtanong po tayo sa mga kasamahan natin, kakakilala natin para maiwasan din po nating ma-scam.
Opo. At siguro po ma'am, bilang panghuli na lamang po, yung assurance po mula sa PNP para po sa ating mga kababayan na nariyan po kayo at kami po ay binabantayan kahit po sa cyber world. Yes po sir, ma'am. Salamat po. Sa ngalan po ng aming Director Police Brigadier General Bernard Ariang, nagpapasalamat po kami sa inyo sa laging pagbibigay sa amin ng time and privilege po na makapagbigay ng cybercrime awareness sa kababayan natin. And sa mga listeners po, sa mga kababayan po natin, kung kayo man po ay nabibiktima ng scam, huwag po kayong magdalawang isip na mag-report sa PNP Anti-Cybercrime Group. Pwede niyo pong makita ang mga numbers namin sa PNP Anti-Cybercrime Group Facebook page and website po. Andyan po lahat ng contact numbers and address po namin para mas mabilis niyo po kaming ma-contact. Bukas po kami 24/7 para tulungan kayo. Opo, pina-flash po namin ngayon ma'am sa ating live stream yung inyo pong mga numbers. Pwedeng screenshot din ng ating mga kababayan para save nyo na sa cellphone Yes, ninyo. kasi dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ligtas ka. Opo, Ate May, salamat po ng marami ma'am. Sir, thank you so much, ma'am. Thank you so much po. Anytime po, tumawag lang po kayo sa amin. Bukas po ang aming opisina para sa inyo. Maraming salamat po si Police Lieutenant Wallen May Arancilio, ang tagapagsalita po ng PNP Anti-Cybercrime Group. Yun nga lang, sabi niya talagang dapat yung makabagong technology